natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan, mami, yung parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Wala na palipiligin, limitado kami. Ma'am, pinatigil na po ang distribution ng 20 pesos na bigas. Ano sa tingin niyo na ginusunod nila kaya ito dahil sa sinabi niyo nga po na very untimely siya for the, rather, timely for the election. Parang ginawa siya pang sa election. Oh, yes, ma'am. Kaya nga ako nakaitim ngayon, araw na ito sa kampanya namin dahil nalulungkot talaga ako. Nagluluksa ako kasi pinaglalaruan yung mga tao na walang-wala. Pinaglalaruan yung mga mahihirap na hindi lang isang beses, hindi lang dalawa, paulit-ulit na sinasamantala yung desperation, hunger, and poverty sa ating bayan. So yung pagpapatigil, ma'am, sa tingin mo, isa na rin po doon sa maybe nag-hit sila doon sa sinabi nyo na ginagamit lang ito para sa eleksyon? Malamang, ma'am, kasi hindi nila kaya talaga yan ibigay ng totoo yung 20 pesos ang kilo ng bigas. Kaya nila napatigil yan, kaya nila tinigil yan kasi alam nila na hindi talaga nila kaya ibenta. Sinubukan nila mag-promise na naman ulit na alam nilang hindi nila kaya ibigay. Ma'am, sorry, parehat lang kami sa sinabi ni si Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes, ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya, ma'am, eh. Sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko, ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro? Parang ano lang yan, mami, yung parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lang. Okay, next question, Marian. Ma'am, regarding lang po sa ICC po, yung defense lawyers po, nag-formally challenge na po nila yung jurisdiction ng ICC po sa pag-arrest po yung PRD for alleged crimes against humanity. They are appealing po na yun nga, for immediate release and in-nullify po yung kaso. What's your comment on that? And nagkakausap niyo po si PRD? Napag-usapan yan noon ilang beses yung jurisdiction issue at ngayon ay nakalagay na officially sa ICC website yung pagbabasura ng kaso dahil sa kawalan ng jurisdiction ng ICC at sa immediate release ni Pangulong Duterte. Ma'am, just Nakakapagusap niyo na rin po sa pag-ulit? Wala pa. Hindi pa siya. Ang huling tawag niya sa akin, ano ba ngayon? Friday. Ang huling tawag niya sa akin, Tuesday. Sorry, follow up ko lang po yung ate. So, hindi ko kay Attorney Claire Castro. Well, una, sinabi na po ni Franz Castro na hindi daw niya kumagana sa Attorney Claire. Pero sinabi po ni Attorney Claire na sana raw po i-level up niyo ang pakikipag-argumento kasi sa rason datos sa datos. Hindi po yung pamumulitika ang excuse. Okay. Oo. Dapat sinasabi niya yan na sa sarili niya kasi siya yung unang-una na mumulitika gamit ang opisina ng Office of the President. Nakakahiya sa buong mundo na ganyan yung nagsasalita para sa opisina ng Pangulo. At ano ba yung sinabi niya isa? Sana i-level up niyo raw po ang pakikipag-argumento kasi sa rason datos sa datos. Siya din, dapat niya sabihin sa sarili niya, dapat siya pumunta sa harap ng salamin at sabihin niya yan na ngayong araw na ito ay hindi na ako aatake sa mga kalaban ng aking boss at ang sasabihin ko lang ay ang mga ginagawa ng aking boss para sa bayan. Apparently, wala kasing ginagawa yung CBDM para sa
aking bayan. Kaya wala din masabi yung tagapagsalita. So sabi ko nga, garbage in, garbage out. Okay. Ma'am, next question. Ma'am, you have a Yes. question? Bibi Sara, what can you tell us about the meeting de avance today led by Kimer Olaso with your presence here in Zamboanga City? And you also mentioned na dapat kikilangin talaga ang kandidato, lalo na ang abilidad nito among mayroon. At saka hanapin ang kulang sa arts at sa Yes ma'am, oo. Kasi narinig ko kanina, tinatanong ko yung mga tao kung magkano natanggap nila sa AKAP. Sabi nila 1,000. Tapos, tinanong ko kung magkano natanggap nila sa AIC, sabi nila 2,000. Eh wala namang AKAP na 1,000 at AIC na 2,000. Ma'am, kahit saan mo tingnan sa budget at sa DSWD. So dapat yung mga tao dito sa Zamboanga City, hinahanap nila na saan na ba yung kulang o balanse noong AKAP na hindi nila natanggap at saka yung AIX na nawawalang 8,000 pesos. At What can you tell about Team Zamboanga in Zamboanga City? Mention na kailangan kikilangin talaga ang abilidad ng isang kandidato. Opo, hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya minabuti ko na tumulong sa bayan sa pamamagitan sa pagpapaalala sa ating mga botante, sa ating lahat, kung ano ba yung mga mali natin lagi kapag dumadating ang halalan. Unang-una, yung pag natutuwa tayo, sumasayaw, kumakanta, binoboto na kaagad natin. Hindi natin tinatanong kung ano ba mga pangako nito, ano bang nagawa nito noon. Ano bang nasabi nito noon na nagginawa na niya ngayon. Pangalawa, yung mga malalaki politiko na pamilya. Sabi ko nga, hindi dahil Sara Duterte ang nakatayo dyan, ay automatic ang boto ninyo. Tinatanong ninyo, ano bang abilidad, ano bang kapasidad ng tao na yan. At pangatlo, yung paulit-ulit ma'am na vote buying. Nakailang eleksyon na tayo na tumatanggap ang mga tao ng 100, 200, 500, 1,000. Pero ganito pa rin ang bayan natin. In fact, worse. Mas malala pa yung problema natin ngayon sa illegal na droga, sa kriminalidad, sa kagutuman ma'am ng mga tao at sa kahirapan.